Ang amoy ng ginisagisang bawang at sibuyas kasama ang mabangong pinaghalong bagoong at mani ang siyang bumabalot sa malawak na kusina. Para kay Eliana, ito ang amoy ng pag-ibig. Ito ang amoy ng pag-aalaga. Ngayong araw ang kaarawan ng kanyang asawang si Ricardo at tulad ng dati, ginagawa niya ang lahat para maging perpekto ito. Dahan-dahan niyang hinalo ang makulay na kare-kare sa malaking kaserola. Ang paboritong ulam ni Ricky. Bawat piraso ng gulay ay maingat niyang pinili mula sa hardin. Bawat hibla ng karne ay pinalambot niya ng maraming oras. Ito ang kanyang paraan ng pagsasabing mahal kita nang hindi gumagamit ng mga salita. Habang naghahanda, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanyang paligid. Ang kusina ay napakaganda. Marmol ang sahig, makintab ang mga kagamitan, at sapat ang laki para sa 10 tao. Ngunit sa kabila ng karangyaan, palagi niyang nararamdaman na hindi siya kabilang dito. Para siyang isang ibon na mula sa bukid na napadpad sa isang gintong hawla. Eliana, ang matinis at may awtoridad na boses na yon ay nagpatigil sa kanyang paghahalo. Mula sa pinto, pumasok si Doña Imelda de Guzman, ang kanyang biyenan, na nakasuot ng isang eleganteng silk duster. Ang mga alahas nito ay kumikinang kahit sa katanghalian. Inilibot nito ang mga mata sa mesa na kanyang inihanda at bahagyang kumunot ang noo nito. Bakit ganito ang pagkakaayos ng mga kubyertos? Hindi ba't ilang beses ko nang itinuro sa iyo ang tamang paraan? Ang tinidor ay sa kaliwa. Ang kutsilyo at kutsara ay sa kanan. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Eliana. Pasensya na po, Mama. Nalito lang po ako. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Imelda. Isang tingin na sanay na si Eliana. Nalito? O sadyang daladala mo pa rin ang mga asal mula sa Batangas? Ricardo is a respected man now, Eliana. He is a director in a prestigious company. Ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay dapat sumasalamin sa kanyang estado. Kasama ka na roon. Bumalik ang tingin nito sa niluluto niya. At kare-kare na naman. Hindi ka ba nagsasawa? May mga mas sosyal na pagkain na maaari mong ihanda. Bawat salita ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Ricardo, natutunan na niyang balewalain ang mga ito. Paborito po kasi ito ni Ricky, Mama. Gusto ko lang po siyang pasayahin sa kaarawan niya. Humph! Ang tanging isinagot ni Doña Imelda bago ito tumalikod at naglakad paalis. Just make sure everything is perfect. My son deserves nothing less. Naiwan si Eliana sa katahimikan. Ang init mula sa kalan ay tila hindi sapat para pawiin ang lamig na dala ng kanyang biyenan. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang paghahalo para kay Ricky. Lahat ng ito ay para kay Ricky. Ang pagtitiis niya, ang pagsasakripisyo niya, lahat ay nagiging sulit kapag nakikita niya ang nangiti sa mga labi ng kanyang asawa. Matapos maghain, umakyat siya sa kanilang silid. Nakita niya ang maleta ni Ricardo sa gilid ng kama. Nakaayos na para sa business trip nito sa Cebu. Sa ibabaw ng kama ay nakalatag ang isang mamahaling suit na siya mismo ang nagplan sa kaninang umaga. Lumapit siya at hinaplos ang malambot na tela. Isang business trip sa mismong kaarawan nito. Nalungkot siya sa isiping yon, pero inintindi niya. Para naman ito sa kanilang kinabukasan. Mula sa kanyang drawer, kinuha niya ang isang maliit at eleganteng kahon na nakabalot sa asul na papel. Hindi ito alahas o relo. Mas mahalaga pa rito, maingat niya itong inilagay sa loob ng briefcase ni Ricardo, sa isang bulsa kung saan siguradong makikita nito. Iyon ang tunay niyang regalo. Isang dokumento, isang kontrata, ang katibayan ng kanyang buong tiwala at pagmamahal. Isang sorpresa na magbabago ng kanilang buhay. Mahal? Napalingon siya at nakita si Ricardo na nakatayo sa pinto. Guwapong-guwapo sa suot nitong polo shirt. Agad na napawi ang lahat ng lungkot sa kanyang puso. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit.
Ang bango naman ng niluluto ng asawa ko. Sabi nito habang hinahalikan siya sa noo. Amoy pa lang, alam ko nang masarap. Ngumiti si Eliana. Ang puso niya'y tila lumulundag sa tuwa. Happy birthday, mahal. Ginawa ko ang paborito mo. You're the best, Elia. You always are. Bulong ni Ricardo. I'm sorry kung kailangan kong umalis agad. Babawi ako sa'yo pagbalik ko. Promise? Okay lang, naiintindihan ko. Sagot niya habang inaayos ang kwelyo ng damit nito. Mag-iingat ka doon ha. Tawagan mo ako agad pagdating mo sa Cebu. Of course, mahal. Ikaw pa ba? Sagot nito, ngunit tila umiiwas ang mga mata nito sa kanya. Sige na, kailangan na naming umalis ni Mama. Baka malate kami sa flight. Sabay silang bumaba. Nakita nila si Doña Imelda na naghihintay na sa sala, hindi na maitago ang pagkainip. Nagpaalam si Ricardo sa ina at muling hinalikan si Eliana sa pisngi. Isang mabilis na halik. I love you. Sabi ni Ricardo. I love you more. Sagot ni Eliana. Sinundan niya ng tanaw ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa mawala ito sa kanto. Pumasok siya muli sa loob ng malaking bahay. Ang katahimikan ay tila mas nakakabingi ngayon. Tiningnan niya ang hapagkainan na puno ng pagkain na silang dalawa lang sana ang magsasalo. Napabuntong hininga siya. Mamaya na lang, iinitin niya ulit pagbalik niya. Mayroon pa siyang isang sorpresa. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Kumunot ang kanyang noo. Siguro ay isa sa mga kaibigan ni Ricky na bumabati. Binuksan niya ang mensahe. Hindi ito text. Isa itong litrato. Nabitawan niya ang basong hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin sa marmol na sahig ay halos hindi niya narinig. Ang kanyang buong mundo ay biglang huminto. Sa litrato, nakatayo si Ricardo sa Ninoy Aquino International Airport. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babae, isang batang babae na nakapulupot ang braso sa baywang niya. Si Katrina Velasco, ang bago nitong sekretarya. Nakangiti sila pareho sa kamera, masayang-masaya, na tila sila ang may-ari ng mundo. At sa ilalim ng litrato, merong isang maikling pangungusap na tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Salamat sa pagiging tanga. Grace, here we come! Nakatayo lang si Eliana, hindi gumagalaw. Ang mga salita sa telepono ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong sistema niya. Pinaparalisa ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Ang mga bubog ng basag na baso sa sahig ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Parang mga luhang kristal na unang pumatak para sa kanya. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi totoo to. Isang kalokohan. Isang masamang biro. Siguro ay may galit lang sa kanila at gusto silang sirain. Pinulot niya ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay. Tinawagan niya ang numero ni Ricardo. Ang bawat pagring ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Isang pagbilang patungo sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. 1, 2, 3. Ang tawag ay napunta sa voicemail. Ang masayang boses ni Ricardo ang sumagot. Hi, you've reached Ricky. I can't take your call right now, but please leave a message. Ang boses na yon, ang boses na nagpapatahan sa kanya tuwing siya'y malungkot, ang boses na nangako sa kanya ng habambuhay na pagmamahal, ngayon ay parang isang kasinungalingan. Muli niyang sinubukan. At muli. At muli. Ngunit pareho lang. Walang sumasagot. Ang pagtanggi sa kanyang isipan ay unti-unting natibag at ang pader na nagpoprotekta sa kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Bumagsak siya sa sahig, sa tabi ng mga bubog, hindi na alintana kung masusugatan siya. Ang sakit sa labas ay baliwala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang kalooban. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng karangyaan ng sala, sa gitna ng bango ng kare-kare na lumalamig na sa kusina, humagulhol siya. Ang kanyang mga luha ay para sa 5 taon na pinaniwalaan niya. Para sa bawat umaga
na ipinaghanda niya ito ng kape para sa bawat gabi na hinintay niya ang pag-uwi nito, para sa bawat sakripisyo, sa bawat pagtitiis sa ugali ng kanyang biyenan. Lahat ba yun ay para sa wala? Isang malaking kasinungalingan? Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak, isang bagong damdamin ang pumalit sa pighati. Galit. Isang nag-aapoy na galit. Sino ang babaeng yon? Si Katrina, ang sekretarya. Naalala niya ito mula sa huling Christmas party ng kumpanya. Maganda, bata, at ang mga matay tila laging may hinahanap. Nooy hindi niya ito pinansin. Ngayon, ang mukha nito ay nakatatak na sa kanyang isipan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Binuksan niya ang kanyang social media account. Hinanap niya ang pangalan. Katrina Velasco. Ang puso niya'y kumabog nang mabilis nang makita niya ang resulta. Nakapublic ang profile nito. Isang malaking pagkakamali para kay Katrina, ngunit isang bintana para kay Eliana. Kinlik niya ito. Ang unang bumungad sa kanya ay ang profile picture. Si Katrina, nakangiti ng matamis sa kamera habang nasa likod niya ang isang pamilyar na dibdib na nakasuot ng pamilyar na polo shirt. Ang dibdib ni Ricardo, parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Eliana. Hindi pa ito ang pinakamasakit. Sa itaas ng profile ay ang mga naka-highlight na My Day o Instagram Stories. Nanginginig niyang pinindot ang una. Isang maikling video, 2 kopita ng champagne ang naguumpugan. Ang kamay na may hawak sa isang kopita ay may suot na pamilyar na relo. Ang relong regalo niya kay Ricardo noong nakaraang anibersaryo nila. Ang caption, To New Beginnings, sumunod na story. Isang litrato ng 2 binti na nakaunat sa maluwag na upuan ng eroplano. First class, malinaw na first class. Biglang sumagi sa isip ni Eliana ang huli nilang bakasyon sa Palawan. Nag-economy sila dahil sabi ni Ricardo, kailangan nilang magtipid dahil mahigpit ang budget sa kumpanya. Magtipid? Sumunod na story. 2 pasaporte na magkatabi. At sa likod nito ay ang boarding pass. Malinaw na nakasulat ang destinasyon. Athens, Greece. Ang kasinungalingan ay ganap na ngayong hubad sa kanyang harapan. Walang Cebu. Walang business trip. Isang planadong pagtataksil. Ang bawat storya ay isang dagok, isang sampal, isang patunay ng kanyang katangahan. Ang huling story, na upload, 15 minuto pa lang ang nakalipas, ang siyang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Isa itong selfie ni Katrina. Ang buhok ay inililipad ng hangin. Sa likod niya ay ang sikat na asul na mga simboryo ng Santorini at ang caption na may kasamang 3 pusong emoji. Finally, in paradise, with the man who treats me like a queen. The man who treats me like a queen. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano siya? Siya na asawa. Siya na nagtiis, nag-alaga, at nagmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ano ang tingin sa kanya ni Ricardo? Isang utusan, isang palamuti sa bahay na iiwanan lang kapag nagsawa na? Ang galit at pighati ay naghalo sa loob niya, isang nakakalasong kemikal na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Binitawan niya ang telepono na para bang ito'y nag-aapoy. Dinala siya ng kanyang mga paa sa malaking salamin sa may pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, ang buhok ay nakapusod lang, ang muka ay walang kolorete, at ngayon ay basang-basa ng luha. Ito ba ang itsura ng isang reyna? O ito ang itsura ng isang tanga? Gaya ng sabi sa text message. Naalala niya ang mga pangarap nila noon. Ang pangako ni Ricardo na dadalhin siya sa Santorini para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Doon, mahal, sabi nito sa kanya isang gabi. Ipagsisigawan ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Ang pangakong iyon na tinupad nito, ngunit para sa ibang babae. Ang pag-agos ng kanyang mga luha
ay biglang huminto. Ang malakas na paghikbi ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang bahay na puno ng mga alaala ay tila naging isang malamig na puntod. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Muli siyang tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Elianang umiiyak. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng sakit at pagkalito, ay ngayon ay malamig. Matalim. Puno ng isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang babaeng taga Batangas na simple at mapagkumbaba ay namatay na kasama ng kanyang mga luha. Ang isinilang mula sa abo ng pagtataksil na yon ay iba na. Nilampasan niya ang mga bubog sa sahig. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tingnan ang mga larawan, kundi para buksan ang kanyang contacts. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Dahan-dahan niyang iniscroll pababa, lampas sa pangalan ng kanyang asawa, lampas sa mga pangalan ng kanilang mga kaibigan, hanggang sa marating niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan na kumakatawan sa kanyang tunay na pagkatao, sa kapangyarihang matagal na niyang tinalikuran. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng isang beses lamang. Attorney Diaz speaking. Isang formal at malalim na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan na para bang hinihintay ng lalaki ang isang bagay. Pagkatapos, nagpatuloy ito sa isang tono ng lubos na paggalang. I've been waiting for your call, Ma'am Eliana. Attorney, ang boses ni Eliana ay lumabas na matatag at walang anumang bahid ng luha. Ang panginginig sa kanyang lalamunan ay ganap na nawala, napalitan ng isang lamig na kayang magpayelo ng apoy. Kayo na po ba yan? Yes, Ma'am Eliana. I'm here. What are your instructions? Ang boses ni Attorney Diaz ay kalmado at professional, na para bang isang normal na araw lang ito sa opisina. Ngunit sa ilalim ng tono na yon, merong pag-asam, isang kahandaan na matagal nang naghihintay. Tumingin si Eliana sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay na siya lang ang nakakakita, ang imahe ng pagbagsak ng mga taong nagtaksil sa kanya. Freeze everything. Utos niya. Ang bawat salita ay binibitawan niya ng may bigat at kapangyarihan. Access to all accounts, credit cards, properties, lahat ng nakapangalan kay Ricardo de Guzman at Imelda de Guzman. I want them cut off. Completely. Walang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Understood, Ma'am Eliana. May I know the reason for this sudden directive? Ang dahilan, sagot ni Eliana, ay pagtataksil. At iyan ay sapat na. Sandali siyang tumahimik bago idinagdag. Gawin mo ito sa paraang mararamdaman nila kapag hindi nila inaasahan. Gusto kong maranasan nilang maubusan ng lahat habang nasa alapaap pa sila ng kanilang kasinungalingan. Consider it done, ma'am, sagot ng abogado. I will execute immediately. May iba pa po ba kayong iuutos? Magkita tayo sa opisina ninyo sa BGC in 1 hour, sabi ni Eliana bago ibinaba ang telepono. Hindi na siya lumingon pa sa kusina kung saan naroon ang pagkaing inihanda niya. Hindi na niya tiningnan ang mga bubog sa sahig. Ang bahay na ito, na minsan niyang itinuring na tahanan, ay isa na lang ngayong entablado ng isang masakit na dula. At tapos na ang kanyang parte bilang bida na kaawa-awa. Umakyat siya sa kanilang kwarto. Ang amoy ng pabango ni Ricardo ay nandoon pa rin. Ngunit para sa kanya, ito'y amoy na ng panloloko. Nilampasan niya ang kanilang kama nang walang emosyon at dumiretso sa dulo ng walk-in closet. Mayroong isang malaking salamin doon, mula sahig hanggang kisame. Ngunit hindi lang ito ordinaryong salamin. Ginamit niya ang kanyang daliri upang pindutin ang isang maliit at halos hindi mapansing bahagi sa gilid nito. Isang mahinang tunog ang narinig.
at ang salamin ay dahan-dahang umusog, nagbubunyag ng isang nakatagong silid. Ang alikabok ay bahagyang lumipad sa hangin. 5 taon na mula nang huli niyang buksan ito. Sa loob, nakasabit ang isang mundo na matagal na niyang tinalikuran. Mga business suit na gawa ng mga sikat na designer, mga eleganteng bestida na panggala, at mga hanay ng sapatos na may matutulis na takong. Sa isang estante, naroon ang mga mamahaling bag at alahas na minana pa niya sa kanyang ina. Ito ang mga gamit ni Eliana Santos, hindi ni Elia de Guzman. Hinubad niya ang suot na simpleng bestida at hinayaan itong bumagsak sa sahig, isang balat ng ahas na kanyang iniiwan. Mula sa mga nakasabit, pinili niya ang isang itim na pantsuit na tila baluti. Isinuot niya ito, kasama ang isang pares ng itim na stiletto heels. Tinanggal niya ang pagkakatali sa kanyang buhok at inayos ito sa isang masikip at pormal na pusod. Humarap siya sa salamin sa loob ng sikretong silid. Ang babaeng nakatingin pabalik ay estranghero. Ang mga mata nito ay mapanuri. Ang postura ay diretso. Ang aura ay puno ng kapangyarihan. Wala na ang anino ng isang asawang sunod-sunuran. Ang naroon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Kinuha niya ang isang susi ng sasakyan mula sa isang kahon ng alahas at lumabas ng kwarto. Hindi na lumingon pa. Pagkalipas ng isang oras, pumarada ang isang itim na luxury sedan sa harap ng isang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City. Pumasok si Eliana sa lobby. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw sa makintab na sahig. Ang lahat ay napapatingin, nagtataka kung sino ang babaeng ito na may daladalang aura ng awtoridad. Sa pinakamataas na palapag, sa opisina ng Diaz Law Firm, naghihintay na si Attorney Diaz. Ang kanyang opisina ay malawak, napapalibutan ng salamin na may tanawin ng buong syudad. Nang pumasok si Eliana, tumayo ito agad bilang paggalang. Ma'am Eliana? Attorney, sagot niya. Umupo sa silyang nasa harap ng malaking mesa nito. Walang paligoy-ligoy. Inilapag ni Attorney Diaz ang isang makapal na folder sa harapan niya. Ayon sa huli ninyong tagubilin, ilang taon na ang nakalipas, hindi po namin itinigil ang pag-monitor sa mga financial activities ni Mr. De Guzman. Narito po ang lahat ng aming natuklasan. Binuksan ni Eliana ang folder. Mga bank statement, mga litrato, mga kopya ng resibo. Bawat pahina ay isang bagong patunay ng mga maliliit na pagtataksil ni Ricardo na hindi niya napapansin noon. Mga mamahaling hapunan na hindi niya kasama. Mga biniling alahas para sa hindi malamang kadahilanan. Mga hotel booking sa mga panahong sinasabi nitong may overtime sa trabaho. Isinara niya ang folder. Hindi na niya kailangang makita ang lahat. Ang sakit ay napalitan na ng isang matigas na bato sa kanyang dibdib. Pinagkatiwalaan ko siya, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ibinigay ko ang lahat. Ang pangalan ko, ang suporta ko, ang pagmamahal ko. Tumingin siya sa mga mata ng abogado at ang apoy ng paghihiganti ay nagalab doon. Ngayon, babawiin ko ang lahat, doble. Tumango si Attorney Diaz na parabang ito na ang mga salitang pinakahihintay niyang marinig. Masusunod po, ma'am. Nang akmang tatayo na si Eliana, pinigilan siya ng abogado. May isa pa itong folder na kinuha mula sa ilalim ng kanyang mesa. Mas makapal, mas mabigat. Ang kulay nito ay pula na parang isang babala. Ma'am, sabi ni Attorney Diaz, ang kanyang boses ay biglang naging mas seryoso. It's worse than we thought. May isa pa po kayong dapat malaman. Hindi lang ito tungkol sa babae. It's about the funds for your father's foundation. Ang papalubog na araw sa Santorini ay isang obra maestra. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel, rosas at lila,
habang ang mga puting bahay na nakakapit sa gilid ng bundok ay tila nagiging ginto sa tama ng liwanag. Mula sa kanilang mesa sa pinaka-eksklusibong restaurant sa Oya, tanaw ni Ricardo de Guzman ang lahat ng ito. At sa kanyang harapan, si Katrina Velasco na ang mga mata ay kumikinang pa kaysa sa mga brilyanteng alahas na suot nito. "This is paradise, Ricky." Bulong ni Katrina, inilapit ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa para hawakan ang kamay ni Ricardo. "I can't believe we're really here. Parang panaginip." Ngumiti si Ricardo, isang ngiti ng pagtatagumpay. "You deserve this, Kat. You deserve everything." Inangat niya ang kanyang kopita ng mamahaling alak. "To us. To us," sagot ni Katrina at nagumpugan ng kanilang mga kopita. Habang iniinom ang alak, hindi maiwasan ni Ricardo na ikumpara ang sandaling ito sa kanyang buhay sa Alabang. Ang simpleng si Elia na ang kaligayahan ay nasa pagluluto lang ng kare-kare at pag-aalaga ng halaman. Ang boring na buhay, ang buhay na walang kislap. Dito, kasama si Katrina, nararamdaman niyang siya ay hari. Isang hari na nababagay sa isang reyna, hindi isang simpleng taga-bukid. "Ricky, thank you," sabi ulit ni Katrina. Ang boses ay puno ng pagsamba. "You treat me so well, hindi tulad ng iba dyan." Alam ni Ricardo kung sino ang tinutukoy nito at lalo lang lumaki ang kanyang ulo. Hayaan mo na yon. This is our time now. Matapos ang kanilang masaganang hapunan, mga lobster, oyster, at ang pinakamamahaling champagne, dumating na ang oras ng pagbabayad. Mayabang na inilabas ni Ricardo ang kanyang itim na credit card, ang card na may pinakamataas na credit limit, at iniabot ito sa waiter. "Keep the change," sabi pa niya, kahit hindi pa niya nakikita ang bill. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang waiter. Ang mukha ay bahagyang nag-aalala. "Sir, I'm very sorry, but your card has been declined." Nawala ang ngiti ni Ricardo. "What? That's impossible." "Subukan mo ulit. Baka mahina lang ang signal ng machine ninyo." Tumango ang waiter at umalis. Tumingin si Ricardo kay Katrina at pilit na ngumiti. "Don't worry. Technical problem lang yan." Ngunit ang nangiti ni Katrina ay hindi na kasing tamis ng kanina. May bahid na ito ng pag-aalala. Ang mga katabing mesa ay nagsisimula na ring sumulyap sa kanila. Bumalik muli ang waiter at sa pagkakataong ito, kasama na niya ang manager ng restaurant. Umiling ang waiter. "I'm sorry, sir. It's still declined. Insufficient funds daw po." Insufficient funds? Halos mapasigaw si Ricardo. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang batok. "That card has a 7-digit limit. This is ridiculous." Kumuha siya ng isa pang card mula sa kanyang pitaka. "Here, try this one." Sinubukan nila. Declined. Kinuha niya ang isa pa, ang supplementary card na ibinigay niya sa kanyang ina. "Ito, sigurado to." Declined. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Ricardo. Ang paraiso ay unti-unting nagiging isang silid ng pagpapahirap. Si Katrina ay hindi na nakatingin sa kanya. Sa halip ay nakayuko at tila gustong magtago sa ilalim ng mesa. "Sir," sabi ng manager sa isang formal, ngunit hindi na pala kaibigang tono. "You have to settle the bill. We only accept cash if your cards are not working." "Cash? Sino ba namang magdadala ng cash na katumbas ng presyo ng isang maliit na kotse para lang sa isang hapunan?" Nagsimulang magpanik si Ricardo. "Fine, fine. Babalik na lang kami sa hotel kukuha ng pera." Palusot niya habang tumatayo. Ngunit hinarangan sila ng manager. "I'm sorry, sir. That is not our policy. Kailangan ninyong mag-iwan ng collateral, perhaps." "That watch?" Sabi nito, tumuturo sa mamahaling relong suot niya. Ang relong regalo ni Elia. Walang nagawa si Ricardo, kundi hubarin ang relo at iwan ito bilang bayad pinsala. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng lahat. Ang kahihiyan ay isang kumukulong putik
na bumabalot sa kanya. Pagdating sa kanilang 5-star hotel suite, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang magandang tanawin mula sa kanilang balkonahe ay tila nanunukso. Anong nangyari, Ricky? Basag ni Katrina sa katahimikan. Ang boses ay wala ng lambing. Nakakahiya. Akala ko ba mayaman ka? Bakit na-decline lahat ng card mo? Hindi ko alam. Sigaw ni Ricardo. Ang pagkapanik ay nagiging galit. May problema lang siguro sa bangko. Aayusin ko to. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang hotline ng bangko sa Pilipinas. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay may sumagot. Yes, Mr. De Guzman, sabi ng bank representative matapos niyang magpakilala. We can confirm that your accounts are currently frozen. Frozen? Why? Sino ang nagpa-freeze? I'm sorry, sir, but we cannot disclose that information over the phone. Ang masasabi ko lang po, the instruction came directly from the primary account holder. Primary account holder? Ako ang primary account holder, giit niya. I'm afraid our records show otherwise, sir. Magalang ngunit matatag na sagot ng babae. Is there anything else I can help you with? Ibinalibag ni Ricardo ang telepono sa kama. Primary account holder? Paanong nangyari yon? Ang lahat ng account na yon ay nakapangalan sa kanya. O mas tamang sabihin, joint account nila ni Elia. Pero si Elia? Ang asawa niyang walang alam sa pera at negosyo. Imposible. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Ang hotel manager. Mr. De Guzman, sabi nito, we were just informed by our system that the pre-authorized payment for your entire stay from your credit card has been canceled. You need to settle your current bill pa, or I'm afraid I have to ask you to vacate the suite immediately. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Hindi lang ang hapunan, pati ang hotel, pati ang flight nila pauwi bukas. Lahat. Wala silang nagawa, kundi iligpit ang kanilang mga gamit. Ang mga mamahaling damit at sapatos na binili nila ay tila mga basahan na lang ngayon. Itinapon sila palabas ng hotel sa malamig na gabi ng Santorini kasama ang kanilang mga maleta. Ang paraiso ay opisyal ng naging impyerno. Naupo si Ricardo sa isang bangko sa gilid ng daan. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Si Katrina ay nakatayo sa di kalayuan. Ang mga braso ay magkasalikop. Ang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. So ano na? Tanong nito. Paano tayo uuwi? Paano tayo kakain? Wala tayong pera, Ricky. Tumahimik ka muna. Sigaw niya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, sinubukan niyang kumonekta sa isang public wifi. Kailangan niyang maka-access sa kanyang email. Baka sakaling may paliwanag doon. Nang sa wakas ay nakakonekta siya. Isang pamilyar na tunog ng notification ang narinig niya. Isang bagong email mula sa Human Resources Department ng Santos Legacy Holdings. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking pulang letra na tila isang hiyaw ng babala. Urgent. Notice of asset freeze and internal investigation. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Ang kanyang mukha na sinisikatan ng liwanag mula sa screen ng telepono ay nabakasan ng purong takot. Hindi na ito tungkol sa nasirang bakasyon. Hindi na ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagguho ng lahat ng bagay na kanyang pinaghirapan at ninakaw. Ang halimuyak ng mamahaling tsaa at French pastries ang bumabalot sa beranda ng The Manila Polo Club. Para kay Doña Imelda de Guzman, ito ang amoy ng tagumpay. Nakaupo siya sa gitna ng kanyang mga kaibigang sosyal, ang mga amigas, na bawat isa'y nakasuot ng mga damit na tila galing pa sa runway ng Paris. Siya ang reyna sa kanyang munting kaharian at ang bawat salita niya ay batas. Hay nako, I'm so relieved na nakaalis na si Ricky for his business trip, sabi ni Imelda, habang eleganteng humihigop ng kanyang Earl Grey tea. He works too hard. Kailangan niya rin ng pahinga.
Ito ang opisyal na bersyon ng kwento, isang kasinungalingang masarap pakinggan. But on his birthday, kawawa naman si Eliana, nag-iisa sa mansyon ninyo. Sabi ni Doña Cielo, isa sa mga mas malapit niyang kaibigan, na may bahid ng awa sa boses. Tinaasan lang ito ng kilay ni Imelda. That girl? Sanay na yon. At isa pa, ano bang alam niya sa mga importanteng bagay? Ang mahalaga, ang anak ko ay nagpapakahirap para sa kinabukasan ng pamilya. Sa isip niya, idinugtong niya ang kinabukasan na hindi kasama ang isang probinsyanang tulad niya. Sa bagay, aanhin mo naman ang isang asawang maganda nga, pero wala namang class. Segunda ni Doña Beatriz, ang karibal niya sa pagiging socialite na may nakakalokong ngiti. Tumawa si Imelda, isang tawang puno ng kayabangan. Para sa kanya, perpekto ang takbo ng lahat. Ang anak niya ay masaya sa piling ng isang babaeng mas karapat-dapat. At siya, narito, nagpapakasasa sa kanyang mataas na posisyon sa lipunan. Nang dumating ang bill, kinuha niya ito agad. Ako na, sabi niya ng may autoridad. My treat. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang gold credit card at ibinigay sa waiter na may kasamang pagwawalang bahala. Ngunit ang pagwawalang bahala na yon ay naglaho. Nang bumalik ang waiter, ang muka ay hindi mapinta. Ma'am, pasensya na po. Decline po ang card ninyo. Napatigil ang masayang kwentuhan. Lahat ng mata ay napunta kay Imelda. Ano? Baka naman sira yung makina ninyo. Ulitin mo. Sumunod ang waiter. Ngunit pagbalik, umiling ito. Ang kahihiyan ay nagsimulang mamuo sa mukha ni Imelda. Naramdaman niya ang matalim na sulyap ni Doña Beatriz. Baka po may iba kayong card, ma'am? Nangangatal ang kamay ni Imelda habang kinukuha ang isa pang card mula sa kanyang Hermes wallet. Ibinigay niya ito. Pagkalipas ng 1 minuto, bumalik ulit ang waiter. Decline din po, ma'am. Imposible! Halos pabulong na sigaw ni Imelda. Ang dugo ay umakyat lahat sa kanyang mukha. Don't worry, Imelda. Ako na ang magbabayad. Alok ni Doña Cielo. Sinusubukang iligtas ang kaibigan sa kahihiyan. Ngunit huli na. Ang lamat sa kanyang perpektong imahe ay nakita na ng lahat. Nagmamadaling tumayo si Imelda. Hindi na tinapos ang kanyang tsa. Huwag na. My driver is on his way with cash. May problema lang siguro sa bangko. I have to go, may importante pa akong pupuntahan. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Naglakad siya papalabas ng club. Ramdam na ramdam ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Ang mga bulungang parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Pagpasok sa kanyang sasakyan, ang unang ginawa niya ay tawagan ng bangko. Ngunit walang sumasagot. Ang galit niya ay napunta sa kanyang telepono. Nagsimula itong mag-vibrate. Isang tawag mula kay Doña Cielo. Hello, Cielo. Nakakahiya yung nangyari. Imelda. Putol ni Cielo sa kabilang linya. Ang boses ay alanganin. About our golf game tomorrow. Pasensya na. Hindi yata ako makakapunta. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Ganoon ba? Sige. Bago pa man makatapos si Imelda, ibinaba na ni Cielo ang tawag. Alam ni Imelda. Isang palusot. Pagkatapos ng ilang segundo, isa na namang text message mula kay Doña Beatriz. Canceling my charity ball invitation for you. We need to cut down the guest list. Sorry. Ang mga kaibigan niya, isa-isa siyang iniiwan. Ang balita ay kumakalat na parang apoy. Ang kastilyo na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay nagsisimulang gumuho. Sa sobrang galit at pagkalito, sinabi niya sa kanyang driver na dumiretso sa kanilang exclusive country club. Doon, sa lugar na yon na simbolo ng kanyang estado, doon niya ibabalik ang kanyang kumpiyansa. Ngunit pagdating nila, sa malaking gate na bakal, ang security guard na laging bumabati sa kanya nang may malaking ngiti ay hinarangan ang kanilang sasakyan. Good afternoon po, Doña Imelda.
Bakit mo kami pinigilan? Pumasok na tayo. Utos niya sa driver. Ma'am, pasensya na po. Sabi ng guard. Lumapit sa bintana niya, halatang hindi komportable. May instruction po mula sa management. Ang membership niyo po, suspended na. Ano? Ang sigaw ni Imelda ay umalingaw sa loob ng sasakyan. Sino ang nag-utos niyan? Hindi nila ako pwedeng basta-basta tanggalin. Pasensya na po talaga, ma'am. Utos lang po. Ang huling muog ng kanyang kapangyarihan ay bumagsak. Itinaboy siya mula sa sarili niyang paraiso. Sa gitna ng kanyang pagwawala, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Mga mensahe, sunod-sunod, mula kay Ricardo. Ma, anong nangyayari? Lahat ng cards ko declined. They froze everything. Ma, tawagan mo ako. Emergency. Ang galit ni Imelda ay biglang napalitan ng takot. Hindi ito simpleng problema sa bangko. Ito ay isang atake. May sumisira sa kanila. Pero sino? Isang karibal sa negosyo? Isang kaaway? Hindi niya maisip kung sino. Ang huling tao na sasagi sa isip niya ay ang manugang niyang walang-wala. Umuwi na tayo. Bilis, utos niya sa driver. Ang biyahe pabalik sa Alabang ay ang pinakamahabang biyahe sa kanyang buhay. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at takot. Pagdating nila sa kanilang kalye, mula sa malayo ay natanaw niya ang kanilang mansyon, ang kanyang kuta, ang kanyang huling kanlungan. Ngunit may mali. May isang sasakyang nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Isang itim na luxury sedan na hindi pamilyar sa kanya. Makintab, mamahalin. Isang simbolo ng kapangyarihang hindi niya kilala. Bumaba siya ng sasakyan. Nagmamadali siyang naglakad palapit, handang sigawan kung sino man ang nangahas na pumarada sa kanyang teritoryo. Ngunit bago pa man siya makalapit, bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Dahan-dahang lumabas ang isang figura. Isang babae na namambay na nakasuot ng itim na pantsuit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod. Ang tindig ay diretso at matikas. Ang muka ay pamilyar. Ngunit ang ekspresyon ay banyaga, malamig, matalim. Walang bakas ng takot o lungkot. Ito si Eliana. Ngunit hindi ito ang Elianang kilala niya. Nakatayo si Doña Imelda. Natigilan. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Tiningnan siya ni Eliana mula ulo hanggang paa na para bang isa lang siyang dumi sa sapatos nito. Pagkatapos, isang maliit at walang emosyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana. Nagtataka po ba kayo kung ano ang nangyayari, Doña Imelda? Ang opisina ni Attorney Diaz ay isang silid ng mga lihim. Ang mga salamin nitong pader ay saksi sa hindi mabilang na mga kasunduan, mga pagtatalo at mga desisyon na humubog sa kapalaran ng marami. Ngunit ngayon, ang atensyon ni Eliana ay nakatuon lamang sa pulang folder na nasa ibabaw ng mesa. Ang folder na naglalaman ng katotohanang mas masakit pa sa simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Ano ito, attorney? Tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay mahigpit na magkakakuyom. Binuksan ni Attorney Diaz ang folder at inilapit ito sa kanya. Ma'am Eliana, ang Santos Foundation for Children ay ang pinakamahalagang pamana na iniwan ng inyong ama. It is his legacy of compassion. Ang pondong iyon ay para sana sa pagpapatayo ng mga silid-aklatan sa mga liblib na probinsya. Tumango si Eliana. Naaalala niya ang nanangiti sa mukha ng kanyang ama habang ikinukwento nito ang kanyang mga pangarap para sa pundasyon. Bilang bahagi ng management, si Mr. De Guzman ay may access sa pondo ng proyekto, pagpapatuloy ng abogado, habang itinuturo ang isang dokumento. At sa loob ng nakaraang 6 na buwan, napansin ng aming mga auditor ang isang pattern. Itinuro niya ang isang serye ng mga bank transaction. He created a shell corporation
isang pekeng supplier ng mga construction materials. Linggo-linggo, naglalabas siya ng pondo mula sa foundation at inililipat ito sa account ng pekeng kumpanyang iyon. Ang bawat salita ng abogado ay parang maliliit na pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang pagtataksil ni Ricardo ay hindi lang pala sa kanilang pagsasama. Ito ay pagtataksil sa alaala ng kanyang ama. Saan napunta ang pera? Tanong ni Eliana kahit na may hinala na siya sa sagot. Ipinakita ng abogado ang isa pang set ng mga dokumento, mga resibo. Isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store sa Greenbelt para sa isang custom-made diamond ring na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang resibo para sa 2 first-class ticket papuntang Greece. Isang resibo para sa booking sa isang presidential suite sa Santorini. Lahat ng luho, lahat ng kasinungalingan, lahat ay pinondohan ng perang dapat sanang magbibigay ng kaalaman sa mga batang nangangailangan. Sa isang malaking screen sa dingding ng opisina, ipinakita ni Attorney Diaz ang isang larawan, isang screen grab mula sa social media account ni Katrina. Suot nito ang nasabing singsing. Ang kamay ay nakapatong sa kamay ni Ricardo habang nasa likod nila ang magandang tanawin ng Greece. Ang caption, "I said yes." Proposal. Isang proposal na binayaran ng ninakaw na pera. Isang proposal na binuo sa pundasyon ng mga pangarap ng kanyang ama para sa mga bata. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Eliana. Hindi ito ang kanyang puso. Iyon ay matagal nang basag. Ang nabasag ay ang huling hibla ng awa na maaari pa sana niyang maramdaman para kay Ricardo. Tumingin siya sa malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding ng opisina. Isang ngiti ang nakaguhit sa mukha nito, isang ngiting puno ng kabutihan at tiwala. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng galit. Pinunasan niya ito agad. Ang huling luhang papatak para sa kasinungalingang yon. "Thank you, attorney," sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang emosyon. "This is everything I need to know." Isinara niya ang pulang folder. Pagkatapos, mula sa kanyang Hermes bag, inilabas niya ang isang pamilyar na bagay. Isang maliit at eleganteng kahon na nakabalot sa asul na papel. Ang regalo na inilagay niya sa briefcase ni Ricardo kaninang umaga. Ang regalo na hindi nito kailanman mabubuksan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang ribon at binuksan ang kahon. Sa loob nito, hindi alahas o relo. Ang naroon ay isang makapal na dokumento. Nakatali sa isang asul na laso na may selyo ng Santos Legacy Holdings. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. "This was my gift," sabi niya kay Attorney Diaz. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Ito sana ang regalo ko para sa kaarawan niya. Kinuha ng abogado ang dokumento at binasa ang pamagat. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa pagkabigla. Contract of Appointment Ricardo M. de Guzman, Chief Executive Officer, CEO, Santos Realty Corporation. "I was ready to give him the world," sabi ni Eliana. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang irony ay halos nakakatawa. "I was about to make him the king of one of my father's biggest companies. I trusted him that much." Tumingin siya mula sa kontrata, patungo sa larawan ni Ricardo at Katrina sa screen. He chose to steal a pebble instead. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bigat ng katotohanan ay tila nagpabigat sa hangin. Ang trahedya ay hindi lang sa pagtataksil, kundi sa katangahan at kasakiman ng isang taong inalok na ng langit. Ngunit mas pinili pa ring gumapang sa lupa para sa ilang pirasong bato. Sa wakas, tumayo si Eliana. Ang kanyang desisyon ay buo na. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng abogado. Ang kanyang sariling mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong hindi matitinag. "Proceed with the charges," utos niya.
embezzlement, grand theft, qualified theft, falsification of documents, everything. I want him to pay for every single centavo he stole. I want him to pay for disrespecting my father's legacy. I want him to rot in jail. Tumango si Attorney Diaz. Masusunod po, Ma'am Eliana. I will file the case first thing in the morning. Habang naghahanda siyang umalis, biglang nagring ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalang matagal na niyang gustong kalimutan, ngunit ngayon ay kailangan niyang harapin. Ricardo calling. Isang senyas ang ibinigay niya kay Attorney Diaz na manahimik. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at inipon ang lahat ng kasinungalingang natutunan niya mula sa kanyang asawa. Sinagot niya ang tawag. Ang boses na lumabas mula sa kanyang bibig ay hindi boses ng isang reynang galit. Ito ay ang boses ng dating Elia, ang asawang nag-aalala, ang asawang mapagmahal. Isang perpektong pagganap. Hello, mahal, sabi niya. Ang tamis sa kanyang boses ay kayang manlinlang ng kahit sino. Kamusta ang business trip mo? Sa isang maingay na eskinita sa Santorini, kung saan napilitan silang magpalipas ng gabi sa isang murang paupahan, ang boses ni Eliana ay parang musika mula sa langit. Ang pamilyar na lambing, ang malambing na mahal, ay nagbigay sa kanya ng isang biglaang pag-asa. Hindi niya alam. Baka hindi niya pa alam. Elia, mahal. Thank God. Sumagot ka. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa tabi niya, si Katrina ay nakatingin ng masama, hindi makapaniwala sa naririnig. Bakit? Anong problema? Ang ingay dyan. Akala ko ba nasa Cebu ka? Tanong ni Eliana. Ang tono ay puno ng inosenteng pag-aalala. Elia, please. I don't know what's happening. I need your help. Sigaw ni Ricardo. Hindi na alintana ang tanong tungkol sa Cebu. Lahat ng cards ko na-decline. Pati yung kay Mama. My bank accounts, they're all frozen. Hindi ko alam kung bakit. Can you please call the bank? Baka sa'yo sila makinig. Fix this, please. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Ricardo ang isang mahinang pagbuntong hininga. Nakatayo si Eliana sa harap ng salaming bintana ng opisina. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang pagmamakaawa sa boses ni Ricardo ay hindi man lang nakaantig sa kanya. Sa halip, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang gumapang sa kanyang kalooban. Siya ang may hawak ng mga tali. Siya ang puppeteer at ang kanyang asawa ay ang kaawa-awang papet na sumasayaw sa kanyang nais. Frozen? Bakit naman ifo-freeze ng bangko ang accounts mo? Tanong niya. Pinapanatili ang kanyang matamis na tono. May nagawa ka bang mali, mahal? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng lason. Naramdaman niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Napatigil si Ricardo. May nagawa ba siyang mali? Alin doon? Ang pagnanakaw sa pundasyon? Ang babae niya? Ang pagpunta sa Greece? Wala. Siyempre wala. Pagsisinungaling niya, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Baka may technical error lang. Elia, I'm begging you. We're stranded here. We have no money. Wala kaming pambayad sa hotel. Wala kaming pangkain. We? Ang isang salitang yun mula kay Eliana ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Napatingin siya kay Katrina, na ngayon ay nakatayo na at nakikinig ng mabuti. I mean, ako. Stranded ako dito. Pagtatama niya, habang sinisenyasan si Katrina na tumahimik. Tulungan mo ako, mahal. Please. Ngayon na. Oras na para unti-unti niyang tanggalin ang benda sa mga mata nito. Oras na para ipatikim sa kanya ang takot. Fix what, Ricky? Tanong niya. Ang kanyang boses ay dahan-dahang nawawalan ng tamis, napapalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang bakasyon niyo ni Katrina sa Greece? O ang pera na kinuha mo mula sa kumpanya? Isang nakabibinging katahimikan. Narinig ni Eliana ang isang biglaang paghinga
mula sa kabilang linya na para bang sinuntok ito sa tiyan. Na-imagine niya ang itsura ni Ricardo ngayon, ang paglaki ng mga mata, ang pamumutla ng muka, ang pagbagsak ng kanyang panga. Ang imaheng iyon ay nagbigay sa kanya ng isang madilim na kasiyahan. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong katawan ni Ricardo. Alam niya. Paano niya nalaman? Anong sinasabi mo, Elia? Pagkakaila niya ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Sinong Katrina? Nasa Cebu ako para sa trabaho. Isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ngunit hindi ito ang masayang tawa ng kanyang asawa. Ito ay isang tawang malamig, mapait at puno ng pangungutya. Huwag ka nang magsinungaling, Ricardo. Nakita ko na ang lahat. Ang mga pictures, ang mga stories, ang sing-sing na binili mo gamit ang perang hindi sayo. Bawat salita ay isang dagok. Ang ganda pala ng Santorini. Sayang hindi mo ako naisama. Elia, paano? Hindi na yan mahalaga. Putol ni Eliana. Ang kanyang boses ay matigas na ngayon na parang bakal. Ang mahalaga, tapos na ang laro mo. Ang desperasyon ni Ricardo ay napalitan ng galit. Ang galit ng isang hayop na nasukol. Ikaw? Ikaw ang may gawa nito? You froze my accounts? How dare you? Sino ka para gawin yan sa akin? Sino ako? Ulit ni Eliana. Muli itong tumawa. Malalaman mo rin. Malalaman ninyong lahat kung sino ako. You will pay for this, Eliana. Pag-uwi ko, pagsisisihan mo to. Pagbabanta niya. Talaga? Bakit hindi ka pa umuwi ngayon? Hamon ni Eliana. Oo nga pala. Wala ka ng pera. Wala ka ng kapangyarihan. You are nothing, Ricardo. Isang magnanakaw na nagpapanggap na hari. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang pagkatao. Sinisira ang lahat ng kanyang kayabangan. You should have been content with what you had, sabi ni Eliana. Ang boses ay bumuhos ay bumalik sa pagiging kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Pero pinili mo ang kasakiman. Pinili mo ang pagtataksil. Isang huling payo. Isang huling utos na may bahid ng panunuya. Umuwi ka na, Ricardo. May naghihintay sa'yo dito. Bago pa man makasagot si Ricardo, ibinaba na ni Eliana ang tawag. Pinutol niya ang koneksyon. Tapos na ang usapan. Tumingin siya kay Attorney Diaz na tahimik na nakikinig sa buong pag-uusap. Ang mukha ng abogado ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng paghanga. They will be on the first flight back, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Using the emergency funds from the embassy, most likely, wala na silang ibang pagpipilian. Lumakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng layunin. Prepare the reception committee, attorney. Let's give them a welcome they will never forget. Ang Ninoy Aquino International Airport ay hindi nagbago. Ito pa rin ang lugar kung saan, ilang araw lang ang nakalipas, naglakad si Ricardo de Guzman na parang hari. Ang braso ay nakaakbay kay Katrina. Ang mga ngiti ay puno ng pagtatagumpay at pag-aasam. Ngayon, naglalakad siya sa parehong sahig, ngunit ang bawat hakbang ay mabigat, na para bang may nakakadenang bakal sa kanyang mga paa. Nakayuko siyang naglalakad, sinusubukang iwasan ang tingin ng mga tao. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na, ang kanyang muka ay hindi ahit, at ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog dahil sa ilang gabing walang tulog at puno ng pag-aalala. Sa tabi niya, si Katrina ay mas malala pa. Ang dating makinis na muka ay puno ng bakas, ng tuyong luha at galit. Ang mamahaling bag ay gamit-gamit na, at ang bawat kilos ay nagpapahayag ng pagkasuklam. Ang pag-uwi nila ay isang bangungot. Kinailangan nilang magmakaawa sa Philippine Embassy sa Athens para sa emergency loan para lang makabili ng pinakamurang economy class ticket. Ang halos 20 oras na biyahe
na puno ng 2 connecting flights ay isang pagpapahirap. Walang champagne, walang maluwag na upuan. Ang tanging mayroon sila ay ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikang mas maingay pa sa makina ng eroplano, puno ng mga hindi masabing paninisi. "Tawagan mo na ang mama mo," sabi ni Katrina sa wakas nang makalabas sila ng arrival area. Ang boses ay magaspang. "Sabihin mo, sunduin tayo. Ayoko nang magtagal sa impyernong to." Tumangulang si Ricardo at kinuha ang kanyang telepono. Ngunit nang subukan niyang tawagan ng ina, walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Wala pa rin. Isang masamang pangitain ang gumapang sa kanyang dibdib. "Hindi sumasagot," sabi niya. "Mag-taxi na lang tayo." "Taxi?" Bulalas ni Katrina. "Pagkatapos ng lahat, magta-taxi lang tayo pa uwi? Anong sasabihin ng mga tao?" "Wala na akong pakialam kung anong sasabihin ng mga tao." Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang pasensya ay ubos na. Wala tayong pilihan. Ang biyahe mula sa airport papuntang Alabang ay puno ng tensyon. Bawat pamilyar na gusali at kalye na kanilang nadadaanan ay tila isang paalala ng buhay na nawala sa kanya. Habang papalapit sila sa gate ng kanilang exclusive village, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Haharapin niya si Eliana. Magmamakaawa siya kung kinakailangan. Aaminin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat para lang maibalik ang dati. Nang sa wakas ay huminto ang taxi sa tapat ng kanilang malaking bahay, ang unang napansin ni Ricardo ay ang katahimikan. Walang mga ilaw na nakabukas, walang sasakyan sa garahe. At sa labas ng gate, sa gilid ng kalsada, may isang babaeng nakaupo sa kanyang maleta. Si Doña Imelda. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang ina, ang matapang at palaging eleganteng si Doña Imelda, ay nakaupo doon. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot. At ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Mukha siyang pulubi na itinaboy mula sa isang palasyo. "Mama?" Bumaba agad si Ricardo ng taxi at tumakbo palapit. "Mama, anong nangyari? Bakit nandito ka sa labas?" Tumingin si Doña Imelda sa anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. "Ricardo, ang walang hiya mong asawa. Pinalayas niya ako. Pinalayas niya ako sa sarili kong pamamahay." Sa likod nila, bumaba na rin si Katrina. Ang muka ay puno ng pagkalito. 3 tao, 3 talunan. Nagkita-kita sa labas ng sarili nilang kaharian. Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ang kanilang narinig. Ang malaking gate na bakal ay dahan-dahang bumubukas. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ricardo. Siguro ay naawa si Eliana. Siguro ay patatawarin niya sila. "Elia!" Sigaw niya. Akmang tatakbo papasok. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay hindi si Eliana. Mula sa kadiliman ng driveway, lumabas ang ilang mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Sa kanilang mga jacket, malinaw na nakaburda ang 3 letra na nagpatigil sa paghinga ni Ricardo. NBI. "Mr. Ricardo de Guzman?" Tanong ng isa sa mga ahente. Ang boses ay formal at walang emosyon. Ako nga po." "Bakit?" Inilabas ng ahente ang isang nakatuping papel. "We have a warrant for your arrest for the crimes of qualified theft and embezzlement filed by Santos Legacy Holdings." Ang mundo ni Ricardo ay gumuho. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Santos Legacy Holdings, ang kumpanya ni Eliana, hindi ang kumpanya ng pamilya ni Eliana. "Hindi, nagkakamali kayo," pabulong niyang sabi, habang ang 2 ahente ay lumalapit sa kanya. "Ricardo, anong nangyayari?" Sigaw ni Doña Imelda. Bago pa man makasagot si Ricardo, naramdaman na niya ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-click ng posas ay ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. "You have the right to remain silent."
Ang mga salita ng ahente ay tila nanggagaling sa malayo. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang tanging naririnig niya ay ang pagsigaw ng kanyang ina. Ang pagtangis ni Katrina na ngayon ay dahan-dahang lumalayo sa kanya na para bang isa siyang may sakit na nakakahawa. Hindi ako yan. Wala akong kinalaman dyan. Sigaw ni Katrina. Huwag niyo akong isali dyan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na iyak ang narinig ni Ricardo. Si Doña Imelda, sa sobrang pagkabigla at kahihiyan, ay nawalan ng malay at bumagsak sa bangketa habang si Ricardo ay ginagabayan papasok sa sasakyan ng NBI. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang sasakyan sa kabilang kalye. Isang itim at makintab na luxury sedan. Ang mga bintana ay tinted kaya hindi makita ang loob. Nakatigil lang ito doon, tahimik na nanonood. Nang isasara na ang pinto ng sasakyan ng NBI, ang bintana ng itim na sedan ay dahan-dahang bumaba. Sa loob, nakaupo si Eliana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, iluminado ng malamlam na ilaw mula sa poste. Hindi siya nagsalita. Hindi siya ngumiti. Tiningnan niya lang si Ricardo. Isang tingin na mas masakit pa sa sampal, mas malamig pa sa bakal ng posas. Isang tingin na nagsasabing, tapos ka na. Pagkatapos, dahan-dahang umakyat muli ang bintana. Itinatago ang reyna sa likod ng salamin. Ang itim na sedan ay umandar ng marahan, papalayo sa eksena ng pagbagsak, patungo sa direksyon ng matataas na gusali ng Bonifacio Global City. Ang conference room sa pinakamataas na palapag ng SLH Tower ay parang isang arena bago magsimula ang laban ng mga gladyador. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napapalibutan ng mga pinakamakapangyarihang miyembro ng Board of Directors ng Santos Legacy Holdings. Ang kanilang mga mukha na sanay sa paggawa ng mga desisyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay ngayon ay puno ng pagkalito at iritasyon. Isang emergency meeting, iyan ang nakasaad sa memo na ipinadala ni Attorney Diaz. Walang paliwanag, walang agenda. Isang direktang utos na magpulong sa araw na yon. Sa isang sulok, nakaupo si Ricardo de Guzman kasama ang kanyang ina na si Doña Imelda. Pansamantala siyang nakalaya matapos magpiyansa, isang halagang halos umubos sa natitirang kayamanan ng kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang itsura ay malayo na sa dating mayabang na direktor. Ngayon, mukha siyang isang taong hinahabol ng sarili niyang anino. Si Doña Imelda naman, kahit pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad, ay hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nandito sila hindi dahil inimbitahan sila. Nandito sila dahil nagpumilit sila. Ang kanilang plano, ilantad si Eliana. Isang desperadong hakbang. Sasabihin nila sa board na ang asawa ni Ricardo ay nawawala sa katinoan, na ito ang nasa likod ng pag-freeze ng kanilang mga ari-arian dahil sa isang simpleng away mag-asawa. Umaasa silang makakuha ng simpatiya, umaasang mapapaniwala nila ang mga ito. This is highly unusual, sabi ni Mr. Sai, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. Sino ang nagpatawag ng meeting na ito? At nasaan ang ating chairman? Ang pwesto ng chairman ay nanatiling bakante mula nang mamatay ang ama ni Eliana. Exactly. Segunda ni Ricardo, sinamantala ang pagkakataon. Tumayo siya, sinusubukang ibalik ang dati niyang kumpiyansa. Gentlemen, I believe I know what this is about. Ang asawa ko, si Eliana. She's not well. She's been making irrational decisions. Bago pa man niya matapos ang kanyang kasinungalingan, bumukas ang malaking pinto ng conference room. Lahat ng ulo ay lumingon. Ang unang pumasok ay si Attorney Diaz, dala ang kanyang itim na briefcase, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sumunod sa kanya ang dalawang security personnel na nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto. Pagkatapos, pumasok siya. Si Eliana. Ang bulong-bulungan ay biglang huminto. Ang buong silid
ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi siya ang Eliana na kilala ng iilan sa kanila mula sa mga Christmas party, ang asawang mahiyain na laging nasa likod ni Ricardo. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang puting-puting power suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong-perpektong bun. Ang kanyang paglakad ay may bigat. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong silid. Hindi siya tumingin sa direksyon ni Ricardo o ni Imelda. Naglakad siya ng diretso patungo sa kabilang dulo ng mesa sa lugar na matagal nang walang nakaupo. Ang upuan ng chairman. "Good morning, gentlemen," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malinaw. Umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. "Thank you for coming on such short notice." Napatayo si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. "Eliana, what is the meaning of this? Wala kang karapatang magpatawag ng meeting. You are not a member of this board." Hindi siya pinansin ni Eliana. Sa halip, tumingin siya kay Attorney Diaz. "Attorney, please proceed." Tumango ang abogado at binuksan ang kanyang briefcase. Ayon po sa last will and testament ng ating yumaong founder, si Don Alejandro Santos, ang kabuuan ng kanyang share sa Santos Legacy Holdings, na katumbas ng 75% ng buong kumpanya, ay ipinamana niya sa kanyang kaisa-isang anak. Ipinakita ni Attorney Diaz ang dokumento sa board at ayon na rin po sa bylaws ng kumpanya, ang may-ari ng majority shares ay automatikong magiging chairman of the board. Humarap ang abogado sa lahat. "Gentlemen, allow me to formally introduce to you the majority shareholder and the new chairperson of Santos Legacy Holdings, Miss Eliana Santos de Guzman." Kung ang isang bomba ay sumabog sa loob ng silid, hindi nito matutumbasan ang epekto ng mga salitang yon. Ang mga panga ay nalaglag. Ang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ngunit wala nang mas nakakabigla pa kaysa sa reaksyon ni Ricardo at Doña Imelda. Ang kanilang mga mukha ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon, mula sa pagkalito, sa pagtanggi, hanggang sa purong, hindi mapapantayang takot. Ang probinsyana, ang simpleng asawa, ang tanga, ang babaeng minamaliit nila sa loob ng 5 taon, ay ang kanilang reyna, ang kanilang amo, ang may-ari ng lahat. Hindi," bulong ni Doña Imelda. "Hindi totoo yan." Ngayon, sa unang pagkakataon, tiningnan ni Eliana ang kanyang asawa, isang tingin na malamig at mapanuri. "May sasabihin ka pa ba, Mr. De Guzman?" Tanong niya. Ang pagdidiin sa apelyido ay puno ng pang-iinsulto. Napaatras si Ricardo at napaupo. Ang kanyang lakas ay tila biglang naubos. "Now, for the agenda of this meeting," pagpapatuloy ni Eliana na para bang walang nangyari. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya. Ang pekeng kumpanya, ang mga bank transaction mula sa foundation, ang mga resibo para sa singsing at sa bakasyon sa Greece. Ang bawat kasalanan ni Ricardo ay inilantad para makita ng lahat. "Mr. Ricardo de Guzman," sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay parang isang hukom na naglalabas ng hatol. "In his capacity as a director, has stolen an estimated 50 million pesos from the Santos Foundation for Children to fund his lavish lifestyle and his affair." Ang mga miyembro ng board ay napasinghap. Ang kahihiyan sa mukha ni Ricardo ay hindi na maipinta. "Therefore," sabi ni Eliana, tumayo sa kanyang buong taas, "I call for a vote. All those in favor of immediately terminating Mr. De Guzman from his position and pursuing the full extent of the law for his crimes, please raise your hand." Bago pa man matapos ang kanyang tanong, lahat ng kamay sa silid, maliban sa 2, ay nakataas na. Mabilis, desidido. "The motion is carried unanimously," sabi ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Ricardo.
Security, please escort this man out of my building. Dalawang guard ang lumapit at marahas na hinawakan si Ricardo sa braso. Hindi! Eliana, please, patawarin mo ako. Mahal kita. Pagmamakaawa niya, ang kanyang kayabangan ay ganap nang nawala. Ngunit si Eliana ay hindi natinag. Tiningnan niya lang ito habang kinakaladkad palabas ng silid. Ang mga sigaw nito ay unti-unting humihina. Nang sa wakas ay tumahimik na, ang atensyon ng lahat ay napunta sa huling de Guzman na natitira sa silid. Si Doña Imelda, na nakaupo doon, nanginginig, mukhang mas matanda ng 10 taon. Lumakad si Eliana palapit sa kinauupuan ng kanyang biyenan. Yumuko siya ng bahagya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. As for you, Doña Imelda, bulong ni Eliana, ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang mansyon sa Alabang ay nakapangalan sa aking ama. Sa madaling salita, pag-aari ko. Tumingin siya sa mga mata ng matanda, mga matang puno ng takot. You have 24 hours to vacate the premises. Ilang linggo na ang lumipas. Ang alikabok na nilikha ng bagyo ay unti-unti nang humuhupa. Ang pangalan ng mga de Guzman, na minsay laman ng mga society pages, ay ngayon ay laman na lang ng mga balita tungkol sa krimen at iskandalo. Sa isang sulok ng malawak na sala ng mansyon sa Alabang, isang telebisyon ang nakabukas. Ricardo de Guzman, the disgraced former director of Santos Realty, appeared in court today. Sabi ng news anchor habang ipinapakita ang isang video ni Ricardo na ngayon ay nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Ang dati nitong makisig na anyo ay napalitan ng isang pagod at talunang itsura. Mukha siyang mas matanda, pagod, wasak. Si Katrina Velasco naman, matapos sumailalim sa investigasyon bilang kasabwat, ay bigla na lang naglaho na parang bula. Pinatay ni Eliana ang telebisyon. Hindi na niya kailangang marinig ang mga detalye. Alam na niya ang kahihinatnan. Ang bigat ng ebidensya ay sapat na para masiguro ang matagal na pananatili ni Ricardo sa likod ng rehas. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa loob ng bahay. Ang bahay ay halos wala ng laman. Ang mga mamahaling muebles, mga painting, at mga palamuti na ipinagmamalaki ni Doña Imelda ay kinuha na ng mga ahente ng korte para ibenta sa isang subasta, pambayad sa mga utang na iniwan nito. Ang natira na lang ay ang mga gamit na personal nilang mag-asawa. Ang mga bagay na minsan ay may halaga, ngunit ngayon ay mga bakas na lang ng isang masakit na nakaraan. Pumasok siya sa kanilang dating silid tulugan. Sa isang sulok, may isang malaking karton na kahon. Dito niya inilagay ang lahat ng natitirang gamit ni Ricardo. Mga damit, sapatos, libro. Mga bagay na minsan niyang pinagukulan ng panahon para ayusin at alagaan. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang bagay, isang leather-bound na photo album. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, ang kanilang litrato noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti sila pareho. Siya, sa kanyang puting bestida, ang mga mata ay puno ng pangarap. Siya sa kanyang barong, ang mga mata ay puno ng ano nga ba? Pagmamahal o ambisyon? Ngayon, hindi na niya masabi. Dahan-dahan niyang inilipat ang mga pahina, mga litrato ng kanilang mga anibersaryo, mga bakasyon, mga simpleng sandali. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, nakikita niya ngayon ang isang kasinungalingan. Isang perpektong pagganap. Isinara niya ang album, hindi na kailangan pang balikan. Habang nag-aayos, may nakita siyang isang sobre na nakasuksok sa ilalim ng kama. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kanya, binuksan niya ito. Ito ang isa sa mga unang love letter na isinulat niya para kay Ricardo. Puno ng mga pangako, puno ng mga pangarap para sa kanilang dalawa. Napailingin na lang siya sa kapaitan. Ma'am Eliana? Napalingon siya. Isang kasambahay ang nakatayo sa pinto. Ma'am, may bisita po kayo sa labas. Ayaw pong umalis.
Kumunot ang noo ni Eliana. Wala siyang inaasahang bisita. Sino daw? Si, si Doña Imelda po. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Eliana. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, tumango siya. Sige, papasukin mo siya. Dito na lang sa sala. Pagbaba niya, nakita niya ang dati niyang biyenan. Nakaupo ito sa sahig dahil wala ng upuan. Ang dating sosyal at matapobreng babae ay mukha ng gusgusin. Ang kanyang buhok ay may mga puti na. Ang kanyang mga damit ay simple. At ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kayabangan sa kanyang tindig ay ganap nang nawala. Napalitan ng isang aura ng pagkatalo. Nang makita siya ni Imelda, dahan-dahan itong lumuhod. Eliana, Iha, tumayo po kayo, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Patawarin mo ako, Eliana. Patawarin mo kami ng anak ko. Humahagulgol na, sabi ni Imelda. Alam kong nagkamali kami. Naging sakim kami. Naging masama kami sa'yo. Pero maawa ka. Huwag mong hayaang mabulok ang anak ko sa kulungan. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Bawiin mo ang kaso. Parang awa mo na. Tiningnan lang siya ni Eliana. Hinintay niyang makaramdam ng kahit anong awa. Galit. O kahit ano. Ngunit wala. Ang nararamdaman lang niya ay isang malawak na kawalan. Ang sugat ay masyadong malalim para maghilom sa simpleng paghingi ng tawad. Pumunta siya sa isang maliit na mesa at kumuha ng isang checkbook. Nagsulat siya ng isang tseke at iniabot ito kay Imelda. Hindi ko po babawiin ang kaso. Pananagutan niya ang kanyang mga kasalanan. Tiningnan ni Imelda ang tseke. Hindi ito malaking halaga, ngunit sapat para makapagsimula siyang muli sa isang simpleng buhay. Gamitin niyo po yan para umupa ng isang maliit na apartment, sabi ni Eliana. This is not forgiveness. This is goodbye. Tumalikod na si Eliana, hindi na hinintay ang sagot. Habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Imelda na unti-unting nawawala habang papaalis ito. Pagbalik sa kwarto, kinuha ni Eliana ang isa pang bagay mula sa kanyang bag. Ang kontrata. Ang kontrata na magtatalaga sana kay Ricardo bilang CEO. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon, ang mga salitang puno ng tiwala at pag-asa. Dinala niya ito sa may fireplace na hindi pa nasisindihan sa loob ng maraming taon. Kumuha siya ng posporo. Sinindihan niya ito at dahan-dahang itinapat sa gilid ng dokumento. Ang apoy ay unti-unting gumapang. Tinutupok ang bawat letra, ang bawat pangako, ang bawat kasinungalingan. Pinanood niya itong maging abo, ang itim na abo ng kahapon. Sa wakas, pinahintulutan niya ang sarili niyang umiyak. Hindi iyak ng pighati para kay Ricardo. Hindi iyak ng galit para kay Imelda. Ito ay iyak para sa babaeng minsan niyang pinangarap maging, ang simpleng asawa na masaya sa kanyang maliit na mundo. Ito ay iyak para sa 5 taon na nawala. Habang ang mga abo ay lumalamig sa fireplace, tumigil na rin ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak na yon ay isang paglilinis, isang pagpapalaya. Sa gitna ng katahimikan, nag-ring ang kanyang telepono. Si Attorney Diaz, sinagot niya ito. Hello, Attorney. Ma'am Eliana, sabi ng abogado sa kabilang linya. Tumawag po ang piskal. The court has reached a verdict. Huminga ng malalim si Eliana. Ito na, ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. What's the verdict? 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalang de Guzman ay unti-unti nang nawala sa kamalayan ng publiko. Naging isa na lamang paalala sa mga panganib ng kasakiman. Si Ricardo ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang hatol ay naging pinal at hindi na maaaring iapela. Ngunit ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa kanya. Sa isang malaking ballroom na puno ng mga mamamahayag, mga leader ng negosyo
at mga tagapagtaguyod ng mga bata. Nakatayo sa entablado si Eliana Santos. Ang babaeng minsay nagtago sa anino ay ngayon ay nagniningning sa ilalim ng entablado, hindi dahil sa mamahaling damit na suot niya, kundi dahil sa kumpiyansa at layunin na bumubukal mula sa kanyang kalooban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng silid. 6 na buwan na ang nakalipas mula ng formal kong pamunuan ang Santos Legacy Holdings. Sa maikling panahong iyon, marami ang nagbago. Ngunit ngayon, narito ako hindi para pag-usapan ang tungkol sa kita o paglago ng kumpanya. Narito ako para pag-usapan ang tungkol sa isang bagong pamana. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang lahat ay nakikinig. Ang aking ama, si Don Alejandro Santos, ay nagtayo ng kumpanyang ito sa pundasyon ng integridad at pagsisikap. Ngunit ang kanyang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga gusali o sa pera. Ito ay nasa kanyang puso para sa pagtulong, lalo na sa mga bata. Ang Santos Foundation for Children ay ang kanyang pinakamahalagang legacy. Huminga siya ng malalim. Sa mga nagdaang panahon, ang legacy na ito ay nalapastangan. Ang pondo na dapat sanang para sa mga libro at silid-aralan ay ginamit para sa pansariling kapakanan. Ang tiwalang ibinigay sa amin ay nasira. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ngayon, narito ako para itama ang lahat ng pagkakamaling iyon. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tumataas ng may determinasyon. Bilang bagong chairperson ng SLH, opisyal kong inanunsyo na dodoblihin ng kumpanya ang taunang budget para sa Santos Foundation at hindi lang iyan. Ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang mga plano at larawan ng mga bagong proyekto, isang bagong scholarship program para sa mga mahihirap ngunit matatalinong mag-aaral, isang feeding program sa mga komunidad sa buong bansa, at ang pagpapatayo ng isang modernong pediatric wing sa isang pampublikong ospital. Ang paghihiganti ay hindi nagdudulot ng tunay na kapayapaan, sabi ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa bawat taong naroroon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kung paano mo pinababagsak ang iyong mga kaaway. Ito ay nakikita sa kung paano mo itinataas ang iba. This will be our new legacy, a legacy of hope, a legacy of change. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit si Eliana ay hindi na nagtagal. Habang ang lahat ay abala sa pagkuha ng mga komento mula sa ibang mga opisyal, tahimik siyang umalis sa ballroom. Makalipas ang 1 oras, ang kanyang sasakyan ay huminto sa harap ng isang simpleng gusali sa isang abalang distrito sa Maynila. Ito ang Bahay Pag-asa, isa sa mga ampunan na matagal nang tinutulungan ng kanilang pundasyon. Walang media, walang mga kamera, siya lang at si Attorney Diaz. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga masasayang sigaw ng mga bata. Ate Eliana! Ate Eliana! Ngumiti si Eliana, isang ngiting totoo at walang anumang pagkukunwari. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang ang nangiti niya ay mula talaga sa puso. Naupo siya sa sahig at nakipaglaro sa kanila. Nagbasa siya ng mga kwento, nakinig sa kanilang mga pangarap, at niyakap sila isa-isa. Ang mga batang ito na naranasan ang pag-abandona at kahirapan sa murang edad ay mayroong isang bagay na nawala sa kanya, isang pag-asa na hindi natitinag. At sa kanila, natagpuan niya ang isang bagong inspirasyon. Nang papalubog na ang araw, tumayo si Eliana sa rooftop ng SLH Tower, tanaw ang buong Metro Manila. Ang dating nakakatakot na syudad ay ngayon ay tila isang hardin
ng mga posibilidad. Proud na proud po sa inyo ang daddy ninyo, ma'am, sabi ni Attorney Diaz na tahimik na tumabi sa kanya. Tumingin si Eliana sa abogadong naging kanyang pinakamatapat na kaagapay. Salamat, Attorney, sa lahat. It's not about revenge anymore, is it? Tanong ng abogado. Umiling si Eliana. Isang panatag ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. No, it's about building a legacy my father would be proud of. Tumingin siya sa malayong abot tanaw. Ang sakit ay nandoon pa rin. Isang peklat na hinding-hindi na mawawala. Ngunit hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo. Ang kanyang pagkatao ay hindi na binibigyang kahulugan ng isang pagtataksil. Siya, si Eliana Santos. Ang anak, ang leader, ang tagapagtaguyod. Isang babaeng bumagsak, ngunit bumangon ng mas matatag, mas matalino, at may isang pusong mas buo kaysa dati. Isang pusong natutong magpatawad, hindi sa mga nanakit sa kanya, kundi sa sarili niya. At sa wakas, malaya na siya.